Sa video na to, gagawa naman tayo ng proper na lasagna. Ang proper na lasagna ay layer ng pasta, meat sauce, at saka creamy at cheesy na sauce. So, simulan na natin. So, una natin gagawin ngayon yung meat sauce. Ang meat sauce pala na gagawin natin is more like Italian style. So, ganito ako naturuan nung nagtatrabaho pa ako sa restaurant. So, olive oil. Tapos, i-brown lang natin yung mga karne. Gagamit tayo ng ground pork tsaka ground beef. So, bali, iba-brown lang natin yung ground pork tsaka brown meat para ma-extract natin yung flavor nito. So, kapag ganito na yung kulay o nagba-brown na yung mga karne natin, set aside lang muna natin. Then, kung makikita nyo yung mga nanikit na karne na yan, okay lang yan kasi mamaya yan yung flavor. Sa culinary world, yan yung tinatawag na pan. Maglagay lang ulit tayo ng olive oil, tapos magigisa tayo ng aromatics o soprito kung tawagin sa Italian cuisine. So, 1 part ng sibuyas, half part ng carrots, at half part ng celery. So, gigisahin lang natin to hanggang maging malambot. Tapos, habang ginigisa natin yung mga gulay, maglalagay tayo ng asin para mas makatulong maka-breakdown dun sa fibers ng gulay. At the same time, meron na rin tayong initial na seasoning. So, kapag malambot na yung mga gulay, maglalagay naman tayo ng bawang. So, pansin nyo, late kong nilagay yung bawang kasi mas mabilis siyang masunog. So, gisahin lang uli natin. Katapos, maglalagay tayo ng tomato paste. Then, gisahin lang natin mabuti yung tomato paste para mabawasan yung acidity at hindi masyadong maasim. So, after nating magisa yung tomato paste, ibabalik na natin yung mga karne. Then kapag nagisa na natin ito na mabuti, maglalagay tayo ng red wine. Tapos ito na rin pang dideglaze natin dun sa mga nadikit na laman dun sa bottom nung kaserola natin. Tapos hintayin lang natin mag-evaporate yung alcohol ng red wine. Otherwise magiging mapait yung sauce natin. Then kapag nag-evaporate na yung mga alcohol, maglalagay na tayo ng crushed tomatoes. Tapos luluglugan natin ng tubig para walang masayang. Then magsi-season tayo ng asin. Tapos maglalagay din tayo ng gatas para maging creamy. Tapos maglalagay din tayo ng dried oregano. Then sa pinakamahinang settings ng apoy, simmer lang natin to ng mga 1 hanggang 2 oras. Next naman natin gagawin yung bechamel sauce o yung white sauce. So magtunaw lang tayo ng butter. So siguraduhin nyo lang yung apoy, pinakamahinang settings. So kapag melted na yung butter natin, maglalagay na tayo ng harina. So equal part butter, equal part na harina. Tapos siguraduhin lang natin maluto yung harina para hindi maglasang hilaw na harina yung sauce natin. Kapag luto na yung harina, maglalagay naman tayong gatas. So dahan-dahan lang. Para hindi maging buo-buo o maging clumpy yung bechamel sauce. Kapag na-reach nyo na yung ganitong consistency, yung kumakapit na sa likod ng kutsara, okay na yung sauce natin. So set aside lang natin to tsaka papalamigin. So, ang tip ko lang sa inyo, sa paggagawa kayo ng lasagna, pwede nyo gawin in advance yung sauce tsaka yung bechamel sauce. Tapos, ilagay nyo na lang sa fridge. Tapos ngayon, magluluto naman na tayo ng pasta. So, kumukulong tubig, huwag nyo kalimutan lagyan ng maraming asin. Then, lutuin lang natin yung mga pasta according sa packaging direction. So, mga 3 to 4 minutes. So kapag malambot na yung mga pasta pero hindi pa siya totally cook, hahanguin na natin. Kasi maluluto pa naman siya sa oven. So gamit tayo ng ice bath para mahinto yung cooking process. So ito na yung sauce natin after 1 hour and a half nating i-simmer.
So, ang gagawin na lang natin dito, adjustment ng seasoning, then okay na to. So, titikman lang natin ng konti. So, medyo kulang pa siya ng asin. Tapos, dagdagan natin ng konting oregano. Pero kung meron kayong sariwang basil, pwede rin kayong magdagdag. Kaso wala ako eh. Okay na to. Then, set aside lang natin para palamigin. So, after nating maluto yung pasta, magawa yung sauce, tsaka yung bechamel, mag-grate naman tayo ng cheese ngayon. So, 3 klaseng cheese yung gagamitin natin. Parmesan, mozzarella, tsaka yung local cheese natin. Parang quick melt yata itong nabili ko. So, itong cheese na to medyo malambot. Para mas madaling i-grate, ilagay nyo sa freezer ng mga 1 oras. So, andito yung buhay ng lasagna sa cheese din. So, ito namang mozzarella, ito yung magbibigay ng stretch dun sa lasagna. Tapos ito, optional na to. Kung gusto nyo o ayaw nyo, pwede kayong hindi maglagay. Medyo mahal din kasi parmesan cheese. Then, ready na tayo mag-assemble. Then, sa pag-assemble, una nating ilalagay yung meat sauce. So, kalat nyo lang dun sa ilalim. Tapos, lalagay na natin yung mga pasta. Then, meat sauce uli. Tapos, yung bechamel. Then, cheese. Tapos, pasta ulit. So, paulit-ulit lang siya. Meat sauce, pasta, bechamel, tsaka cheese. So, hanggang mapuno nyo yung lalagyan. Tapos, dun sa final layer natin, ang ilalagay lang natin yung bechamel sauce, tsaka cheese. Pagkatapos, tatakpan natin siya ng aluminum foil. At ibe-bake lang natin sa preheated oven, 180 degrees, 30 to 40 minutes. Makalipas yung 30 minutes, check natin yung lasagna sa oven. Sa point na to, fully cook na yung lasagna. Gagawin na lang natin, ibabalik natin sa oven para maging brown yung cheese sa ibabaw niya at mas magandang tingnan. So kapag natunaw na yung mga cheese, pwede na natin siyang hanguin. So tingnan nyo to, maganda na siya. Tunaw na lahat ng cheese tapos medyo nagbabrown na. Tapos itong mga crispy na sa gilid, mga parmesan cheese yan. So, masarap yung kainin. And optionally, pwede natin garnishan siya ng parsley para sa presentation. And that's it. Tapos na ang ating lasagna. So, ano pang gagawin natin dito? Titikman na natin. So, tingnan mo yung mga layers na yan. No? Meat, tsaka cheese. So, tikman na natin to. Ayos naman. Parang kumain sa mga Italian na restaurant. Kaya kung ako sa inyo, gayahin nyo na yung recipe na to, na pwede kayong kumain ng pang-restaurant quality na dish nagawa lang sa bahay at di nyo na kailangan pang gumastos ng mas mahal. Kaya kung nagustuhan nyo yung video na to, kita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.